Praise the Lord. God bless you po, beloved preacher, Brother Perdin. Pinamalitas po natin ang ating mga kamay at sama-sama tayong manalangin sa ating mahal na Panginoon, ang Diyos, hallelujah, maglangis sa kanyang mga banal na salita. Pagpalain po tayong lahat ng ating mahal na Panginoon. Let's pray, hallelujah. Dakilang Diyos, mapagpala naming Ama sa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos na lumikha ng langit at ng lupa, sa iyong matamis at mapagpalang pangalan, Kristo Jesus, mahal na Panginoon, prosper for beloved honorable pastor. Ay ito kami, mahal na Panginoon, patuloy na nagpupuri, nagpapasalamat sa iyong dakilang biyaya, sa iyong pag-ibig na hindi masukat, mahal na Panginoon, sa iyong matamis na presensya, na patuloy na kumikilos ng mainam sa aming kalagitnaan, patunay na ikaw ay kasama namin sa oras nito. Sa dakong ito, mahal na Panginoon, salamat sa iyong presensya at sa oras nito, malapay na sa aming pakikinig ng iyong banal na salita, na siyang pagkain ng aming kaluluwa. Buksan mo ang aming puso, ang aming pangunawa, lubos naming maunawaan ang salita mo. Magyambang lingkod sa nga ng akin, ako po'y walang magagawa. Anoint thy words, that is, Lord, put thy words in my mouth to the prosper for beloved honorable pastor. In the mighty name of Jesus, the months of doubts and unbelief cast out. In Jesus' name, amen and amen. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Everybody say amen. Sa amin ng Biblia, clap your hands, all the people, and shout and together with the voice of triumph. Purihin at luwalhatiin ang dakilat banal na pangalan ng ating mahal na Panginoon. Bago pong lahat, minamahal, aking pumunang pinapaabot ang pinaka mataas na kapurihan, kaluwalhatian at pagsamba ay natatanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo po lamang. And we give double honor and respect to our dearly beloved honorable pastor, beloved evangelist Wilde Estrada Almeida, the ancient prophet of our loving God, the man of God, and we always cherish the loving memories and blessed teaching, golden teachings of our dearly beloved assistant pastor, to their beloved children, to all Almeida family, at maging sa ating beloved ordained preacher, Kuya Andy, ating nene with their whole family, at sa lahat ng ating mga beloved webcast viewer po, mga minimal happy viewing po, at sa lahat ng ating beloved co-workers, beloved co-preachers po, at sa mga katuwang, sa banal na ubasan ng ating mahal na Panginoon, masigasing po nagpapagamit sa banal na ubasan ng ating mahal na Panginoon at sa lahat ng ating minamahal at mga ginigiliw po nating mga kapatid sa pananampalataya na narito ngayon ay magandang gabi po mga minamahal sa inyo pong lahat. Salamat sa pag-iingat ng Diyos, salamat sa proteksyon ng mahal na Panginoon na ikaw po'y ligtas, payapa na nakarating sa dakong ito mga minamahal upang sama-sama tayong magbigay papuri at magpasalamat sa ating mahal na Panginoon. Mga minamahal, sa ating minamahal ang mga bisita, kung meron man, welcome po kayo sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoong Hesus. Ating pong pag-aralan ng salita ng ating mahal na Panginoong Hesus, mga minamahal, at ating pong ihandang ating ballpen at papel at ating mga Biblia, lalo tigit sa lahat, yung ating mga sarili sa pakikinig ng salita ng mahal na Panginoon. Napaka-ikli po ng oras natin ngayon, mga minamahal, kaya i-focus mo natin yung atensyon natin sa pakikinig ng salita ng mahal na Panginoon para ma-absorb natin ang maayos yung mensahe ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, mga minamahal. Sabi ng banal na Biblia, from the book of Luke, chapter 11, verse 28, paki-flash na lang po sa ating screen, mga minamahal. Sabi ng salita ng mahal na Panginoon, blessed is he who hear the word of God and keep it. Amen? Mapalad, mga minamahal, yung tao na nakikinig ng salita ng Diyos. At the same time ay iniingatan, mga minamahal, ng buong puso yung salita ng ating mahal na Panginoon. Sa verse 27, ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal, sa kanyang evangelism, siya po'y pumupunta sa mga lungsod, sa mga dako, iba't ibang dako. Ang kanyang purpose, mga minamahal, is to seek and to save the lost. Amen? Ipangaral ang dakilang ebanghelyo, ang kaharian ng langit, ang salita ng ating mahal na Panginoon. Alam po ninyo, sa kanyang pangangaral, dahil nasa kanyang Diyos, dahil siya'y Diyos. Amen? Hindi po mga minamahal tao na naging Diyos, bagus Diyos na nagpakatawang tao ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Nasa kanyang kapangyarihan, yung anointing, yung wisdom. Alam po ninyo, habang nangangaral ang ating mahal na Panginoon, marami ang nakikinig. Everybody shout, praise the Lord. Marami ang nakikinig sa kanyang pangangaral. Maraming namamangha,
maraming humahanga sa kanyang pangangaral, mga minamahal. Alam po ninyo, mayroong isang babae na nagsabi na mapalad ang babaeng nanganak sa iyo. Amen? Mapalad ang babaeng nanganak sa iyo. Ngunit sila po'y sinagot ng ating mahal na Panginoon sa verse 28, sabi ng mahal na Panginoon, but blessed is he who heard the word of God and keep it. Mas mapalad yung mga taong nakikinig ng salita ng ating mahal na Panginoon. Lahat po tayo mga minamahal, in our own conversion, yung conversion po natin, nag-start tayo sa pakikinig ng salita ng ating mahal na Panginoon. Amen? Dahil yung salita na ating napakinggan ay may kapangyarihan, may kalakip na kapangyarihan. Yan po ang kakaiba, mga minamahal, sa maraming preacher, sa maraming pastor, maraming sekta, maraming denominasyon, meron po silang pastor, ngunit ang kanilang mga pastor ay nangangaral lang with enticing words of man's wisdom. Nangangaral sila sa kanilang mga salitang mapanghikayat. Kaya sila nagba-Bible school, nag-aaral ng Biblia, mga minamahal, para kumbinsihin nila ang tao through enticing words. Yung mapanghikayat na salita. Ngunit kakaiba ang gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Dito ang mga preacher natin, ni pag-apak sa Bible School ay hindi kami umapak, mga minamahal. Ngunit sa bawat naming pangangaral, ang aming ipinapangaral ay aming ilinuluhod. Iniiyak namin sa mahal na Panginoon upang sa bawat pangangaral ay lagisan ng Diyos, mga minamahal, yung mga salita at kataga na lalabas sa aming mga labi. Bakit ng Diyos yung inyong mga pangangailangang espiritual? Nagpipray kami na, Lord, ano ang kailangan ng kapatiran? Ano ang kanilang kailangan? Ituro mo sa amin kung anong bersikulo, anong talata ang dapat naming ipangaral. Grabe ang mahal na Panginoon, mga minamahal, although na hindi kami marurunong noon sa Biblia. Ngunit ngayon, salamat sa Diyos sa kanyang karunungan na ibinigay niya sa amin upang buong isip, buong lakas, buong tapang naming ipangaral ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sino ang mapalad? Yung nakikinig. Lalo't higit yung tumutupad, yung iniingatan nila, yung salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil wala pong silbi kung ikaw ay makinig lang, ngunit hindi mo ingatan naman ang salita ng ating mahal na Panginoon. Nagiging walang saysay, nagiging walang kabuluhan. Alam niyo ang salita ng mahal na Panginoon. Sabi ng Biblia, mga minamahal, ang salita ng Diyos, yan ang pagkain ng ating mga kaluluwa, mga minamahal. Hindi natin mapakain ng mga material na mga bagay, ng kanin, ng tinapay, anumang material na pagkain ng ating kaluluwa. Dahil ang mga pagkain material ay para sa ating pisikal na katawan. Ngunit ang natatanging pagkain ng ating kaluluwa, walang iba, kundi ang banal na salita ng ating mahal na Panginoon. Wisdom na binigay ng Diyos sa ating mahal na pastor. Bakit may Miyerkules? Bakit may Biyernes? Bakit may Linggo? Ngayon pinagpala tayo. Meron po tayong mga live streaming, mga minamahal. Additional, mga minamahal ko, nakabusugan ng ating mga kaluluwa. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Dahil kung ang gawain natin ay Linggo lang, isang beses lang tayo makakarinig ng salita ng mahal na Panginoon. Amen? Magugutom, mauuhaw ang ating mga kaluluwa. Ngunit sa gawain ito, Miyerkules may gawain tayo, Biyernes may gawain tayo, araw ng Linggo, meron tayong banal na gawain. Every gawain, dinidiscuss, pinapakain tayo ng salita ng ating mahal na Panginoon. At kapag tayo po'y taimtim na makinig, mga minamahal, sa pangangaral ng mga mangaral, mabubusog ang ating kaluluwa. Uuwi tayo, mga minamahal, na baon-baon natin yung totoong pagpapala, mga minamahal. Dahil yung totoong pagpapala, yung kabusugan ng ating kaluluwa, spiritual satisfaction, yung kabusugan ng ating kaluluwa. Amen? Hindi po yung mga material na kayamanan. Ang totoong pagpapala, hindi yung magandang bahay, hindi yung maraming sasakyan, mga minamahal, hindi yung maraming pera, hindi yung masasarap na pagkain, hindi yung magagarang mga gamit, mga minamahal, at mga dekalidad, mga minamahal na mga damit, mga branded na damit. Hindi po yan ang totoong pagpapala. Yung totoong pagpapala na dapat pinagsusumikapan ng Kristiyano na mapasakan niya at maramdaman niya tuwi-tuwi na walang iba kundi yung presensya ng mahal na Panginoon. Mapalad yung nakikinig, mapalad yung tumutupad. Ibig sabihin, kapag makinig ka, kailangan ingatan mo ng buong puso ang salita ng Diyos. Second verses, mga minamahal, basahin po natin James chapter 1, verse 22. Kindly po, ating beloved Bible reader, pakibasa po natin ang talatang ito. Santiago, ang kabanatay 1, ang talatay 22. Libro sa Santiago, Kapitulo 1, versikulo 22.
Hinoon, tumanan ninyo ang pulong, ug dili kay magpaminaw ra kamo niini. Nga sa ingon, ginalimbungan kamo sa inyong kaugalingon. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Sabi sa English, but be ye doers of the word and not hearers only, deceiving your own self. Dapat maging tagatupad kayo ng salita at huwag tagapakinig lamang at inyong dinadaya ang inyong mga sarili. So ibig sabihin, punto por punto yung salita ng mahal na Panginoon. Kapag makinig tayo ng salita ng Diyos at hindi natin tinutupad yung ating napakinggan, ibig sabihin, pinapasok natin sa kabilang tenga, pinalabas natin sa kabilang tenga yung ating narinig, mga minamahal, ngunit hindi natin tinupad yung salita na ating narinig, na alam naman natin na makakabuti para sa ating paglilingkod, alam naman natin na makapagpapalago ng ating mga pananampalataya, alam naman natin na magbibigay lalim sa ating pag-ibig at pagpapahalaga sa kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Ngunit ang salitang ito nating narinig ay hindi natin tinupad, mga minamahal. Sabi ng banal na Biblia, wala tayong ibang dinadaya kundi ang ating mga sarili. Alam niyo yung gospel, yung good tidings, yung word of the Lord that is applicable in all places. Hindi po natin pwedeng ibaliwala yung salita ng mahal. That is applicable in all places. Hindi po yan, mga minamahal, i-apply lang natin kapag narito tayo sa ating sambahan. Bagkus kahit tayo po nasa opisina, naandun tayo sa ating paaralan, naandun tayo sa ating trabaho, samang tayong dako naroon, mga minamahal, kailangan ng salita ng Panginoon ay i-apply natin sa ating buhay. Sabi ng Biblia, if you abide in me, and my words abide in you, you shall ask what you wish and it shall be done. Kapag ang salita ng mahal na Panginoon, if you abide in me, sabi ng mahal na Panginoon, kapag kayo'y manatili sa akin, at ang aking salita'y manatili sa inyo, anuman ang inyong hingin, ito'y magkakaroon ng katuparan, ito'y magkakaroon ng kaganapan, gaano man ka-imposible, gaano man kahirap ang mga bagay na ating hinihiling sa mahal na Panginoon. Kapag lumakad tayo ng ayon sa kanyang kalooban, manatili tayo sa kanyang salita, ang kanyang salita ay manatili rin naman sa atin, ang ating mga panalangin ay pakikinggan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Aton lang gilimbungan ang atong mga kaugalingon. Kung kutob rata sa pagpaminaw, unya dili daton buhaton, mga igsungon ng pulong atong nadungog, ingon sa Biblia, inyong gilimbungan lamang at inyong kaugalingon. Dili daton malimbungan ng Diyos. Everybody shout, praise the Lord. The more na chinichit natin, mga minamahal, dinadaya natin ang sarili natin, hindi tayo tumutupad, sumusunod sa kalooban ng mahal na Panginoon. Mga minamahal, dinadaya natin ang ating sarili. Huwag tayong mag-expect ng langit. Huwag tayong mag-expect ng buhay na walang hanggang. Huwag tayong maasa na pag dumating ang mahal na Panginoon, in the time of rapture, sa araw ng pagdagit, ay isa tayo na dadagitin at kukunin ang ating mahal na Panginoon. Bakit po, mga minamahal? Yung buhay natin ay taliwas sa salita ng ating mahal na Panginoon. Ang nais ng Diyos ay ipamuhay natin yung kanyang banal na salita. Alam ninyo, in the time of judgment, yung magja-judge sa atin, if we are righteous or sinner, walang iba kundi yung salita ng ating mahal na Panginoon. Yan ang maghuhukom sa atin kung tayo ba'y makasalanan, kung tayo ba'y matuwid, mga minamahal. At sometimes yung salita ng Panginoon, yan po'y salamin ng buhay. Nakikita natin kung sino tayo, kung ano tayo, mga minamahal, kung anong status natin, kung anong standing natin sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Through His Word, sa magitan ng kanyang banal na salita, nakikita natin ang ating mga sarili, kung tayo ba'y lumalakad sa kalooban ng mahal na Panginoon, o tayo ba'y lumalabag sa kanyang mga alituntunin. Every time na tayo po'y nagkakasala, alam ninyo ang mahal na Panginoon, kailanman na hindi siya lumalayo sa atin. Maniwala kayo. Kailanman ang mahal na Panginoon ay hindi siya lumalayo sa kanyang mga tao. Minsan lang tayo ang lumalayo sa Kanya. Every time na tayo po'y nagkakasala, isang hakbang palayo sa mahal na Panginoon. Pangalawang pagkakasala, isang hakbang palayo. Unti-unti tayong lumalayo sa mahal na Panginoon dahil sa ating mga pagkukulang, dahil sa ating mga kahinaan, dahil sa ating mga pag-aalinlangan, dahil sa ating mga kapabayaan. Yan po ang totoo. Bakit tayo nanlalamig, mga minamahal? Minsan sinisisi natin ang preacher, sinisisi natin ang mga manggagawa. Bakit tayo nanlalamig? Minsan sinisisi natin, mga minamalang, mga material na mga bagay, which is na dapat ang sisihin natin. Kung tayo po'y nanlalamig, walang iba kundi ang sarili natin, mga minamahal. Huwag natin i-point yung araw kung kani-kanino.
Huwag natin i-point yung araw sa asawa natin, sa mga anak natin, na sila ang reason bakit tayo nanlalamig. Huwag natin i-point, mga minamahal ko, yung araw sa gawain ng mahal na Panginoon, sa patakaran ng iglesia, sa turo ng mga mangangaral. Ang dapat nating gawin ay palagi nating itutok yung araw sa ating mga sarili. Diba? Everybody shout praise the Lord. Everybody say amen. Dahil kapag itutok natin ang araw, mga minamahal, sa sarili natin, marirealize natin, mga minamahal, na tayo pala ang nagkulang. Malalaman natin kung saan tayo nagkulang. Maunawaan natin kung ano ang hakbang na dapat nating gawin upang lalo tayong maging malapit sa ating mahal na Panginoon. Sabi ng Biblia, dinadaya natin ang ating sarili. Kapag tayo po'y nakikinig ng salita ng Panginoon at hindi naman natin tinutupad ang kanyang mga banal na salita, dinadaya natin ang ating sarili. Ibig sabihin, mga minamahal, huwag tayong mag-expect ng kaligtasan. Huwag tayong mag-expect ng langit. Sunod na talata, mga minamahal, actually yung ating pong topiko ngayon, two kinds of hearer, mga minamahal, dalawang uri ng tagapakinig. Dahil merong nakikinig na hindi tinutupad yung salita ng Diyos, merong namang tagapakinig na kanyang tinutupad ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Basahin natin ang sunod na talata, unahin natin ang Mateo Kapitulo 7, versikulo 26, 27. Mamaya na po yung 24. 26 muna. 27. Hallelujah. Praise the Lord. Mateo Kapitulo 7, versikulo 26, hangtod sa 27. Hallelujah. Praise the Lord. Apan, bisan kinsa nga magapatalingog ining ako mga pulong, o dili magatuman niini, may sama siya sa usa ka tawong buwang-buwang, nga nagatugod sa iyang balay ibabaw sa balas sa 27. Og unya mimundag ang ulan og mibulog og ang mga baha og mihuros ang manghangin og miapak atong balaya og kadto napukan og dako gyud ang iyang pagkapukan. Amen. Amen. Praise the Lord. Ang sabi rito, and everyone that heareth this saying of mine and doeth them not shall be likened unto a foolish man, which built his house upon the sand. At ang bawat dumirinig ng aking salita at ito ay hindi niya ginaganap, ay matutulad sa isang taong mangmang na itinayo ang kanyang bahay, mga minamahal, sa ibabaw ng buhangin. Amen? Ang tao nga nagapaminaw sa pulong sa Ginoo, o dili niya giaplikar sa iyang kinabuhi, dili niya ginatuman, ginabuhat ang pulong sa Ginoo ngayon na dungog. Ingon sa balaan nga Biblia, siya mahisama sa usa ka tawo nga buang-buang. Everybody shout praise the Lord. Diba? Maminaw ka sa pulong sa Ginoo parte sa pagpakabalaan. O niya pag-uli nimo sa balay, mga igsoon, wala ka lang gihapon sa pagpakabalaan. Everybody shout praise the Lord. Madugog nimo ang pulong sa Ginoo, mga igsoon, nga nagasaway, nagatudlo, nagapahinumdom sa ato, apan pag-uli naton sa atong balay, mura lamang atong gisulod sa atong dulungan, o gipagawas naton sa pikas natong dulungan ang pulong sa Ginoo. Ingon sa Biblia, ang tao nga nagapaminaw sa pulong sa Ginoo, o dili niya ginabuhat ang pulong nga iyang nadungog, ingon sa Biblia, mahisama siya sa usa ka tawo nga buang-buang. What is buang-buang, mga igsoon? Yan ang mga buang diha nga naglakaw-lakaw, dili manudlay, dili mag-ilis, dili maligo. Everybody shout praise the Lord. Mupunit og mga basura bisag unsang klase yung pasanon. Di ba? Everybody shout praise the Lord. Ang advantage lang sa atin ng mga taong may diferensya, wala silang problema, mga minamahal. Hindi sila namang problema. Everybody shout praise the Lord. Bisag asa na lang matulog, di problema sa ilang makaon, bisag unsa. Amen. Amen. Di ba? Ingon sa Biblia, mahisama sa taong buang-buang. Maminaw ka og dili nimo tumanon, ang pulong sa Ginoo sakit. Apan igsuon bisan tinuod sakit kining pulong sa Ginoo. Kung kining pulunga mao'y makapapukaw sa inyo, kung kining pulunga mao'y makapatandog sa atong mga kasing-kasing, kung kining pulunga mga igsuon mako'y maging paagi sa Ginoo aron makahinuklog ta sa atong mga kasaypanan, dili kami mahadlok iwali ang tibuok nga kamaturan aron lamang mahiandam ta sadlaw sa pag-abot sa atong gamanan nga Ginoo aron na atong maangko ng saad sa Dios nga kinabuhi nga walay katapusan.
Kining tao nga naminaw ug wala niya pagtumana ang pulong sa Ginoo, may sama sa tawong buang-buang, nagtukod sa iyang balay ibabaw sa balas. Ning abot ang bagyo, ning abot ang baha, ning abot ang unos. Ingon sa Biblia, hinabihan gayon ang iyang pagkapukan, nga naman ang iyang balay, iyang gitukod ibabaw lang sa balas, way ligon ang iyang patukuranan. Way ligon ang iyang patukuranan. Sama niya na Kristohanon nga kutob na ta sa pagpaminaw, o dili naton gi-apply sa atong kaugalingon ang pulong sa Ginoo, pag-abot sa kakulian, pag-abot sa pagsulay, pag-abot sa katitisuran, pag-abot sa kapantulan, mapukan ta, dili na ta musimba, dili na ta maalagad, ma-discourage na ta, ma-disappoint na ta, nga naman ang atong balay, gibarugla naton, gitungtong naton ibabaw sa balas. Ingon sa Biblia, hilabihan gayon ang iyang pagkapukan. Sama ni ini ang Kristiyano nga kutob na sa pagpaminaw. Amen? Pag-abot dito sa iyang trabaho, makalimtan na niya nga Kristohanon siya. Pag-abot sa eskwelahan, kung kalibutanon ang iyang kauban, kalibutanon nagyapon siya. Diba? Mao man ang mga compromising Christian, kutob na sa pagpaminaw, apan dili lagi apply, dili lagi ampingan, dili lagi tagad ang pulong sa Dios, dili lagi higugma ang pulong sa Ginoo, ang makahatag kanilang kaluwasan sa ilang mga kalag. Iyon sa Biblia, may sama sa taong buwang-buwang. Sunod ka versikulo 24-25, Mateo 7, kaili po, mga minamahal. Libro sa Mateo, Kapitulo 7, versikulo 24 hangtod sa 25. Busa, bisan kinsa nga magapatalinghog niining akong mga pulong ug magatuman niini, may sama siya sa usa ka taong but-an nga nagtukod sa iyang balay ibabaw sa bato. 25. Ug unya mibundak ang ulan ug mibulog ang mga baha ug mihuros ang mga hangin ug mihapak niadtong balaya, apan kadto wala mapukan kay nakatukod man ibabaw sa bato. Amen. Ngano nga wala mapukan, igsoon? Ngano nga wala mapukan kay ang iyang patukuranan nakatindog ibabaw sa bato. Everybody shout praise the Lord. Mauna nga kinahanglan ng atong patukuranan, itukod gud naton ibabaw sa bato. Para bisan unsang pagsulay nga maabot kanimo, dili ka mapandol. May Kristiyano nga, dili lang makamayan, mapandol na. Diba? Dili lang makamayan, mapaisdaluran lang mga minamahal, mapandol na, di na mo simba. Gamay nga rebuke, gamay nga saway, gamay nga tudlo, gamay nga pagpahinumdom, aron matarong ta, mga minamahal, mapandol na ta. Asa man diya ang gingon sa Biblia nga kinahanglan ligon ang atong patukuranan. Diba? Amen? Everybody shout praise the Lord. Ay kapag ligon ang imong patukuranan, kapag matibay, mga binabalang iyong pundasyon, gaano man kabigat yung pagsubok na dumating, mananatili ka pa rin na naglilingkod sa mahal na Panginoon. Gaano man kabigat yung pagsubok na kaharapin mo, mananatili ka pa rin na nagpupuri, nagpapasalamat sa ating mahal na Panginoon. Walang anumang bagay na makapaghadlang sa paglilingkod mo sa ating mahal na Panginoon. Gaganap at gaganap ka sa kalooban ng Diyos. Patuloy mong uunahing hanapin ang kanang katwiran ng mahal na Panginoon dahil alam mo na kapag maluwalhati mo ang Diyos ang pinagbubukalan ng lahat ng bagay. Kapag maminaw ka o imong tumano ng pulong sa Ginoo, na ay duha ka klase nga naminaw og dili nagtuman, naminaw og nagtuman. Amen? Katong naminaw og nagtuman, igapasama sila sa usa ka tawo nga makinaadmananon, na ikaalam. Wise men, mga igsoon, maalamon nga tawo. Nagtukod sa iyang balay, ibabaw sa bato. Ningabot ang baha, ningabot ang unos, ningabot ang bagyo, kakulian, igsoon, wala gayon, mapukan ang iyang balay. Kaya iyang balay, iyang ibarog, ibabaw sa bato. Mga igsoon, maunang gusto sa atong gamahalan na Ginoo. Maminaw ta og tumanon, kay pinaagi sa atong pagpaminaw, pagtuman sa pulong sa Ginoo. Mahimot ang maligon, tabang sa atong gamahalan na Ginoo. Dili ta madali ma-disappoint, igsoon. Dili ta madali matisod. Amen. Amen.
Dilita makalahutay kapag dalita matiso, dalita ma-disappoint. Kinahanglan ng Kristiyano, broad-minded ta, mga igsoon, malawak ang ating pangunawa, malawak ang ating kaisipan, nauunawaan natin ng mga bagay-bagay na may mga bagay na pinapahintulutan ng ating mahal na Panginoon upang linisin tayo, mga minamahal, upang turuan tayo, upang ituwid tayo, mga minamahal, ihanda tayo sa araw ng pagdating ng mahal na Panginoong Hesus. Amen? Maunang pinaka-importante, patukuranan nga nakatindog ibabaw sa bato. Pinagi sa atong pagpaminaw, pagtuman sa iyang pulong, mahimuta, mga igsoon, sama sa usa ka tao nga nagtindog sa iyang balay ibabaw sa bato. Dili, wala siya mapukan, nagabot ang kakulian. Kagaya po ng isa nating kapatiran, mga minamahal. Alam niyo itong isa kapatiran natin nakakabless yung kanyang testimony. Bakit po? Baguhan pa lang siya, nakilala niyang malapit, almost 1 week pa lang na nakilala niya ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Alam niyo, right after 1 week na siya po'y nabaptize. Siya po'y nag-abroad, mga minamahal, sa dako ng Italy dahil at the time pumunta siya ng Maynila. Pinaprocess niya yung mga papers niya para maka-abroad, mga minamahal. Amen? Alam niyo, mga minamahal, hindi po siya natuloy sa abroad. Amen? Dito lang siya sa Pilipinas. Binigyan siya ng mahal na Panginoon, mga minamahal ko, ng trabaho. Amen. Binigyan siya ng mahal na Panginoon ng trabaho, malaking sweldo, mas malaki pa doon sa sweldo na kanyang tatanggipin kung siya po'y natuloy sa abroad. Alam niyo, nandito siya sa Pilipinas, nagtatrabaho sa isang kumpanya. Kinakaingitan siya ng kanyang mga kasama, kapwa niya empleyado. Mga minamahal, nila nagagalit dahil tuwing Merkules, hindi po siya pumapasok, sumisimba po siya. Biyernes, hindi po siya pumapasok, sumisimba po siya. Pagdating ng Linggo, dumadalo po siya sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Grabe yung kanyang pag-ibig sa ating buhay na Diyos. Kahit napakaraming hadlang, kahit napakaraming sagabal sa kanyang pagdalo, inuuna niyang dumalo. Wala siyang iba, mga minamahal, na iniisip, kundi maluwalhati at mapaluguran ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Yung kanyang kapwa, mga minamahal, mga empleyado sa opisina, sa malaking kumpanya dahil siya po'y naging isang manager ng kumpanya na yon. Alam niyo, nagsumbong doon sa may-ari ng kumpanya, mga minamahal, na itong manager na ito palaging absent Wednesday, Friday, Sunday. Alam niyo, mga minamahal, sabi nung kanyang amo, may-ari ng kumpanya, pupunta ako ngayong linggo. Kapag wala ka, huwag ka nang pumasok ng Lunes, tanggal ka na sa trabaho. Nagdadalawang isip siya, sabi niya, Lord, pag hindi ako pumasok, matatanggal ako sa trabaho. Paano yung bill ng bahay namin, bill ng kuryente, bill ng tubig, daily expenses namin, tuition fee ng aking anak, mga pangangailangan namin, saan ako kukuha? Ngunit nangungusap sa kanya ang mahal ng Panginoon, anak, tapat akong nangako kailanman na hindi kita pababayaan, hindi kita iiwan. Kapag unahin mo hanapin ang aking kalooban, ibibigay ko sa iyo ang iyong inaasam, mga minamahal. Araw ng linggo, iniisip na Lunes, wala na siyang trabaho. Ngunit doon sa dako ng sambahan, binubusog siya ng presensya ng mahal ng Panginoon. Ramdam niya ang pag-ibig ng Diyos, mga minamahal. Lunes, pumunta po siya ng kanilang opisina. Pumasok po siya, mga minamahal. Maya-maya may tumawag sa kanya, sabi ni Sir, pinapunta ka sa opisina. Mga minamahal, doon na sa may-ari ng kumpanya. Alam niya na natanggal na siya ng trabaho. Sabi niya, Lord, kahit matanggal ako ng trabaho, huwag lang akong mawalay sa iyo. Dahil aanuhin natin yung trabaho, mga minamahal. Kung hindi naman tayo nakakadalo, aanin natin yung pera, aanin natin yung profesyon, aanin natin yung mga material na mga bagay na yan kung hindi natin maluluwalhati ang mahal na Panginoon. Sabi niya, Lord, di baling mawalan ako ng trabaho. Alam ko naman na ikaw ang gagawa ng paraan para mabigyan ako ng trabaho. Alam niyo, pinatawag siya doon sa opisina. Sabi nung kanyang sir, totoo ang Diyos mo. Totoo ang Diyos mo. Sabi niya, sir, bakit? Kagabi ang sarap ng tulog ko. Na naginip ako, isang maliwanag at isang boses. Ang sabi ng boses, huwag daw kitang tanggalin sa trabaho. Huwag daw kitang tanggalin sa trabaho. Grabe ang mahal ng Panginoon. Siya po hindi natanggal ng trabaho, mga minamahal. Bakit? Dahil inuna niya ang kalooban ng Diyos. Lumakad siya ayon sa salita ng mahal ng Panginoon. Ginanap niya ang salita ng Diyos. Sa oras nito, mga minamahal, awitan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon.
Purihin natin ang Diyos sa kanyang kabutihan sa ating mga buhay, mga minamahal. Ihanda natin ang ating mga sarili sa araw ng pagdating ng ating pinakamamahal na Panginoon, kapatid. Walang iba na uhusga at maghukom sa atin kung walang iba kundi ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Makikita ng Diyos kung tayo may matuwid o makasalanan, tayo may lumalakad sa kanyang kalooban o hindi, mga minamahal. Sa oras nito, isiyas natin ating mga sarili. Habang tayo po yung maawit ay luwalhatiin natin ang mahal na Panginoon. Nahanap ko, wala na ilang Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Sa matatalaw, gihandog ka. Ang upuyo, lindugan ko. Yes, Lord. Hallelujah. Kumawit mo tayo lahat sa mahal na Panginoon. Dili ko ibayo ang presensya mo, Jesus. Sa mga butang ikalimutan, di ang mga butang lumalabay lamang. Ang parang presensya mo, may katapusan. Dili ko Ibando ang presensya mo, Jesus. Sa mga butang ikalimutan, di ang mga butang lumalabay lamang. Ang parang presensya mo, may katapusan. Dili ko ibayo ang presensya mo, Jesus. Sa mga butang ikalimutan, iyong mga butang lumalabay lamang. Ang parang presensya mo, may katapusan. Dili ko ibayo ang presensya mo, Jesus. Sa mga butang ikalimutan, iyong mga butang lumalabay lamang. Ang mga presensya mo, may katapusan. Ang mga presensya mo, may katapusan. Singgit, hallelujah. Purihin ka, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka, Lord. Tulahin ka namin palagis maglingkod namin sa iyo. Totoo, tagang Diyos, totoo ang iyong kapangyarihan. Totoo ang iyong provision. Totoo ang pangako mo sa aming buhay. Pag-unahin ka lang namin ay ang hanap ang iyong kaharian. Ang lahat ng bagay, idaragdag mo sa totoo ang pangako mo, Lord. Turuan mo kami magtiwala sa iyo, hindi sa mga kayamanan sa sanlibutan, kundi ang kayamanan nandyan sa kalangitan na yun ibubuhos sa amin, malapay na hallelujah. Dihay ang pangako mo, hindi ka nagmamaliw, hindi ka nagsisinungaling. Totoo ang pangako mo, Lord. Hallelujah. Purihin ka sa... Purihin ka. Habang nadama natin ang presensya, itaas ang kamay niyo, mga minamahal.
Tayo po'y dumalangin sa Diyos. So, we have to pray in the Spirit. Hallelujah. Ang tang Diyos. Tulungan tayo maging matatag sa paglingkod. Mayroon pananampalataya, pagniwala sa ating Panginoon. Ito yung pangako niya. Opo, malapay dakilan Diyos sa matamis na pangalan mo, malapay Panginoon. So, nadalangin yung propeta, beloved pastor. Dito kami nagsusumamo sa iyo, malapay Panginoon. Lord, turuan mo kang manalig at magtiwala sa mga pangako, sa mga salita mo. Na kailanman ang mga salita mo hindi magbabago, hindi magmamaliw, at kailan ikaw hindi ka marunong magsinungaling sa mga pangako mo sa amin, Lord. Pag-unahin namin ikaw sa palagi paglingkod, katwiran at kangarian mo. Ang lahat ng gagasya biyaya ay pagharabdag mo sa ang buhay, pagpalain mo kami lahat. Palakasin mo kami, tulungan mo kami, Lord. Pagalingin mo karamdaman namin, Panginoon, maging buhay, pagpalain mo kami lubusan sa matalabis sa labagay, Lord. At mo kairapang sa aming buhay, Panginoon, pulian mo ng kalagaya, pagpapala, matalabis sa labagay, bless us so much, what a God. Ito ang First Lady Permanent Pastor. In Jesus' name, patog kami sa ulo nyo tayo mag-rebuke. Hallelujah, hallelujah. Ibabang kapangyarihan mo sa magilingitaan, malapay na sa mga Lord. Pagpalain mo tanang pati mga because beautiful na may karamdaman sila. Pagaling mo iba na papangnis, demons, infirmity, sickness, and diseases. Cast out from their children, the might of Jesus. Be healed right the problem. Bless my children, bless the Lord God. In Jesus' name, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Everybody say, praise the Lord. Palakpakan natin Diyos, paminamahal. Lahat tayo tumayo, bayo kamot, kita'y mulukso ng tulog kabisis, kusog na pagsinggit. Hallelujah po sa Lord! Hallelujah po sa Lord! Hallelujah po sa Lord! Amen. Praise the Lord. Mga minamahal, ayaw mag-absent, biyernes, padayon kita. Instead mga absent man, magdala ka ng kaluluwa, magsangyaw tayo para dagang tao maligtas. Hallelujah sa tiilan sa ating malang Panginoon. Dahil kitang inutusan ng Panginoon, commanded by God to go and preach the gospel, to bring good tidings sa mga tao. Amen ba? Mga minamahal, tayo po'y patuloy humihingi ng inyong mga pledges, yung mga taos-pusong may kabugaton, pasanin sa magbibigay sa gawa. Nakita niyo po yung ating pulpito sa tabang kaloy sa Diyos ay pinagpapala, binabago ng ating mahal na Panginoon. Amen ba? Praise the Lord. Praise the Lord. So hindi po tiaw, komedya ang ginagastos diya, mga minamahal. So, makikita nyo po yung lahat na binibigay. Your tithes and offering, your pledges, your love offering, makikita mo po yan kung saan natin ginagamit ang inyong mga offering po. Puri natin malang Panginoon. Amen ba? Amen. So, nagpasalamat kami sa mag-igsunan nga talagang may bulawanan ng kasing-kasing sa bulaton. So, nagbibigay sila ng inaabot sa information, yung mga sobri, yung mga pledges, taos puso. Nagpasalamat kami. Ang Panginoon po magbalik ng panalangin sa inyo sa binibigay nyo ng mga ginahatag nyo ng mga pledges tabang sa bulaton sa Diyos. Kaya hindi dapat nato tabangan, kaya may magtabang, kita na magtitabangan diri. Ato kinigawain, gawain ng Diyos, kaya kita lang sa ato, so dahil mga pastor, kaya ato ni pagwapuhon ang templo ng ating malapay. Amen? Everybody serve the Lord. So tumayo tayong lahat, mga minamahal. Tawagan itong beloved Richard Mario Rayon sa closing prayer. Taas ang kamay, mga minamahal, tayo po'y dumalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah! Amen. Praise the Lord. Nalangin po tayo sa pagkatapos. Hallelujah. O badalay ko ng pagpalang naman Diyos na magkapangyarihan sa lahat, mahal ang Panginoon Jesus, na nagpupunit, pagpapaabot, nagpapasalamat sa pagkataon na ipinagkaloob niyo po sa amin po. Mahal ang pinagto kayo nagtigong po, mahal ang damat-damat namin yung presensya po, mahal ang Panginoon. Simula pa lamang sa imsi hanggang sa joy po sa solim-song hanggang po mahal ang Panginoon Jesus, pagpasalamat, mahal ang Panginoon po, mula po sa pag-awitan sa mong beloved choir member po, mahal naman yung presensya po, mahal ang Panginoon. Patuloy mo kaming pinagpala, ginagabayan po, mahal ang Panginoon, salamat hanggang po malas pagbibigay, mahal ang Panginoon, sobrang eksakto na kami pinagpala ng aming pong pagbibigay, mahal ang Panginoon, malaki po, mahal ang Panginoon, paharap po, mahal sa inyong banal na gawain, tinuturuan niyo po kami, mahal ang Panginoon, mapala din nagbibigay, kaysa tumatanggap po, mahal ang Panginoon, salamat, mahal ang Panginoon, lalo sa inyong
banal na salita na bibigay kalakasan sa amin po, mahal na Panginoon. Patuloy kang mapapala ka amin, wala kami panghawakan, gabayan, patubayan niyo po kami at palagi po, mahal na Panginoon, malapit mo paano mo kami dinala, bawal po sa pagmuli po, malapit ampingan niyo po kami, dito sa payapa, walang problema, sa gabal po malapit pagpalain niyo, pabay susud banal na gawain, sabi po pagsasama-sama muli, malapit na inyong mga anak, nagawin ka muna patuloy mo yung nasigat po, pasalamat po na Panginoon sa pangalan mo, in Jesus' name, praise the Lord, hallelujah, praise the Amen. Lord. God bless you po, the beloved Brother Mario Rayon. Maglaman huwag kita mahal. We love you in the Lord. Our Jesus loves. Atong lingkuranan sa kwarto nato, lalo sa tunga. Atong kamada. Iagin nyo sa boxes po, puting nga box, 5 piece pataas sa ating TV program. At ang lupa natin ay sa brown nga box. No? Hindi lang. Yes, I love you.